Ang bongga, star agad-agad. So, maaaring meron dito ang laki ng star dito. So, maaaring isa ito sa mga biggest desire, biggest wish, like your praying for, hoping for, parang sige na, sige na, sige na, sige na, universe. Please, 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 please. Yan, no? So, kung ano man yan, mukhang yan na yung biggest wish na inaantay mo. And for some reason, nakikita ko rito na yung wish mo ay may kinalaman sa sana mapansin niya na ako. Sino naman yan, no? Sana mapansin niya na ako. Kung sino man 'tong person na 'to 'no, sa tingin ko with these lots of red, orangey energy, nakikita ko rito na mukhang mataas ang passion mo sa kanya, super attractive ang energy niya at napakataas ng desire mo na mapansin or ma-notice ka ng person na 'to. Pero for some reason, with the big moon, right in there 'no, mukhang this person here is having a secret or hiding something. But I do see that it's not negative. But I'm picking up that, let's say, as early as now, I think parehas kayo ng feelings. Yeah. Let's see ha. Tingnan natin. Okay. So, let's keep moving. Let's see. Okay, let's go ahead and check out more. Oh, let's see. Okay, so yeah, mga babes, yun, no, we have here the sun, and right at the heart of your reading is the Ace of Cups energy. Wow! Nangangamoy ah. Nangangamoy pag-ibig. At sasabihin ko nga sa inyo kung ano ito na nangangamoy pag-ibig at nangangamoy kilig dito, no? Pero yun nga mga babes, no? Hayaan mo munang ilatag ko to lahat dito. Yun, diba? Taray, we have here the Six of Pentacles energy or the Six of Coins, beside the Nine of Cups and the Two of Cups energy. So, hi and hello there, collective. Thank you so much dahil nandito na naman kayo at tumatambay sa channel ni Ite. So, yun nga, no, hi and hello new subscribers. Ako po pala si Yan. Welcome. Tuloy po kayo here, no? At sa mga returning subscribers, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-antabay here. Pero yun nga, no, piliin nyo lamang yung mga messages sa tingin nyo ay para sa inyo. Okay? So, yun natin gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. Pwede niyo i-flip yung roles if you want. Of course, malaya kayong gawin yan. At syempre, at the end of the day, lagi kayong may free will, no? Malaya kayo na gamitin or sundin yan. So, yun nga, no? So, nakikita ko rito ang linaw. We have here this Eight of Wands energy, Queen of Cups energy. Yes, the Queen of Pentacles is also present here. So, kung ano man ito, no, nakikita ko mga babes, no, na matagal mo din talaga tong inintay. Matagal mo din talaga tong, I'm getting that word, asam, no, inaasam or inaasam-asam, no. Matagal mo na tong ninanais, parang ganin yon, no. Ang taray, lalim ng word. Inaasam. So, nakikita ko dito that with this Eight of Wands energy, Queen of Cups right here, okay, I'm seeing that someone here will definitely make a move. Yan, no? Na may kinalaman ka rito. Pero for some reason, I do pick up na parang ito ay somewhat hindi yung perfect timing para sa'yo. Pero mangyayari ito. Yan. Ano ba yung mangyayari na yan, Miss Yan, no? Well, malinaw na malinaw rito
na this is more than crush. So, puwedeng may feelings ka na sa kanya noon pa lang or yung iba baka bata pa lang kayo 'no, crush mo na siya 'no, tapos hanggang ngayon, may mga gano'n. So, yung iba naman doesn't have to be na bata pa lang kayo is gusto mo na siya, basta gusto mo siya, okey, at matagal mo na siya ritong gusto. Okay, nakikita ko rito na ano man 'tong bagay na niluluto for you ni universe 'no, magiging happy ka rito because this is showing up as somewhat the sun card energy beside the Ace of Cups, which only means that this is something here that will make you surely happy. Sobrang matutuwa ka rito collective 'no, bakit nga ba? Kasi ito, with this Queen of Cups energy, yung tao rito na gusto mo 'no, na alam mo naman, I think alam mo naman na gusto ka rin niya, 'yan 'no. Pero hinihintay mo lang siyang gumawa ng aksyon. Finally, alin man sa mga araw na ito, yung iba nangyari na 'no, puwedeng nangyari na ito nitong nakaraang linggo or nitong nakaraang buwan, mga ganyan. So, whatever the case may be, abangan mo na talaga. Kasi itong mga susunod na araw ay yung mga araw na sobra talagang magiging masaya ka. To the point na baka i-kiss mo pa yung kapitbahay niyo sa sobrang saya mo. Yan, no? Pero yun nga, mangyayari ito sa oras, tong confession na ito, sa oras na parang wrong timing. Paano bang wrong timing yan, Miss Yan, no? Four of coins energy, two of swords right here, ace of swords, no? Ganito yung nakikita kong wrong timing na yan, eh. Bigyan ko kayo ng mga example 'no, posibleng ito yung mga yun, pero posible rin naman na iba yung maging sitwasyon ninyo 'no, basta yung parang hindi ka ready. Sabihin na natin ganito, kasi puwedeng puntahan ka nito umaga, like with the presence of sun, like puwedeng umpisa pa lang sa umaga 'no, kasi parang siya yung klase ng energy na 'pag sa umaga clear yung mind niya, parang mas nagagawa niya ng maayos yung mga bagay 'no, yung mga daily routines niya or yung mga gusto niyang gawin 'no, especially involvement of mind, presence of mind. Kumbaga mas present yung mind niya 'pag umaga, 'di ba? Naalala ko dati nung ano, nung college pa ako mga babes 'no, pinipili ko yung oras ng 7 AM yung first class namin. Kasi fresh pa yung isip ko 'pag umaga, eh. Kaya kahit na parang 5:00 siyempre gigising ka na ta's mag-aayos ka pa, 'di ba? So, parang gano'n 'no, gano'n na parang sa umaga kaya mong i-absorb 'no, yung mga subjects na tingin mo ay mahirap 'no, kasi sa umaga parang kaya pang ma-store ng maayos sa mind mo yung mga bagay-bagay. Ako gano'n, eh, 'no. Mas kaya kong i-digest yung mga lessons 'pag umaga yung klase ko. Yan, oh, example is gano'n. So, siya kung sino 'tong ka-deal mo 'no, whether you knew that or not, yung presence of mind niya mas malinaw 'pag umaga. So, mas may lakas siya ng loob 'pag umaga at mas energetic siya 'pag umaga. Kaya kung sino man 'to, posibleng umaga or maaga ka niya puntahan or makipagkita sa'yo. Pero when we say off guard 'no, like yun nga, sabihin na nating alam niya yung bahay ninyo. Magkakaroon ka rito ng unexpected visit 'no, siya yung bibisita sa'yo 'no, to the point na di ka pa nakakapaghilamos be. May morning glory ka pa na pasintabi sa mga sensitive diyan, eh, ano. So, ikaw 'to na hindi ka pa prepared, hindi ka pa nakapag-ayos, 'di ba? Yang suot mo, yan na yung ano mo 'no, parang pantulog mo, yung mga gano'n. Yung ikaw 'to na parang ang gusto mo sana na maging confession 'no, is yung parang maayos ka naman tingnan, may gano'n kayo parang nahihiya ka siyempre sa harap ng crush mo, 'di ba, or sa harap ng taong may gusto ka or mahal mo, mga ganyan 'no. And, ikaw 'to na parang alam mo bigla kang tinawag ng nanay mo na parang ano, "Oy, bumangon ka na diyan, may bisita ka." 'Yan 'no. Ta's parang ikaw 'to na, "Ay, ang aga-aga 'no." So, bukas mo ng pinto na nakita rin niya hindi ka pa nagsuklay. 'Yun yung parang gano'ng wrong timing. Yung iba naman, puwedeng nagmamadali naman kayo, tapos saka saka siya rito, pupunta sa'yo.
yan 'no, or saka siya rito balak makipagkita, yung kunwari tatawagan ka niya 'no, yung gano'n parang it will caught you off guard 'no, it might be surprising pero mangyayari. Pero alam mo posibleng mangyari ito na harapan kayo, personal. Yun yung nakikita ko rito kasi parang siya yung klase ng energy na parang para sa kanya mas convincing kapagka magkaharap kayo or parang para mas makita mo yung intensyon niya 'no, parang with respect 'no, at para mas makita mo na seryoso siya rito, haharap siya sa'yo. So this confession I think will really happen 'no, in person talaga. Yung hindi ka ready, yung parang, "Ay teka lang kasi kailangan ko may meeting kasi ngayon, eh. Puwede bang mamaya na lang, hindi mabilis lang 'to." Alam mo yung hindi ka prepared, like puwedeng may ibang laman yung isip mo, trabaho, mga ganyan or personal na issues na may occupied yung mind mo, eh. Pero natitigilan ka rito kasi alam mo yung nasa harapan mo is yung taong gusto mo, eh. Yung iba puwedeng tapos na 'to ha, nangyari na. So, ikaw 'to na hindi mo alam kung anong gagawin mo, naguguluhan ka, eh, 'no? Kinikilig ka pero at the same time, kailangan mong may gawin 'no, lalo na kung ikaw ay papasok sa trabaho or sa school 'no, kaya baka puntahan ka nito ng weekends pero may lakad ka pala, yung mga ganyan 'no. Basta maaabutan ka niya. Yun yung nakikita ko rito. Ano man yung lakad mo, maabutan ka niyan o kung nasa bahay ka lang 'no, hindi ka pa nakakapag-ayos na maaga pa lang nandiyan na siya sa inyo. Or sabihin na natin yung iba puwedeng hindi yun umaga, pero posibleng nandiyan ka sa inyo pero meron kang ibang kailangan na gawin, parang gano'n. Pero mangyayari at mangyayari pa rin 'tong confession na ito. 'Yan 'no. Alam mo ang cute nga 'no, kasi parang medyo natagalan na rin siya sa pag-confess. Kasi lumabas rin dito na matagal ka na rin pala niyang gusto. Matagal ka rin pala niyang hinihintay, so parang nag-antayan lang din kayo. Pero kasi, feeling ko inintay mo talaga at pinigilan mo yung sarili mo na 'wag kang mauna na mag-confess. So lumabas dito 'no, na itong tao na 'to ay tuloy-tuloy na ang pagsabi niya sa'yo ng kanyang feelings and emotions. Tandaan ninyo, lumalabas siya bilang Queen of Cups. Mas malakas yung loob ng Queen of Cups kaysa sa King of Cups energy. Kasi yung King of Cups, kahit gaano niya kamahal ang isang person, na masyado siyang mahiyain, shy type yun, eh. Pero dito, 'tong person ninyo, lumalabas siya rito na kaya niyang sabihin yung feelings and emotions niya, 'yan 'no. Matagal niya rin 'tong inintay na oras na, 'yan nakita niyo yung pagkidlat, 'di ba? Oras na para sabihin na sa'yo ang totoo. So, there will be a confession coming in really strong here at this is something here na parang parang ikaw 'to na, "Teka lang." Maghilamos muna ako, bigyan mo ako ng 5 minutes 'no, yung mamadali ka pa ng ganyan-ganyan 'no. Tapos siya kinakabahan din siya kahit sabihin natin na mas confident siya sa umaga, energetic siya, yung lumalabas rito 'no. Siyempre dahil ikaw yung taong gusto niya rito or mahal niya rito siyempre di niya rin alam kung paano yung ano, pero nandun na siya, eh, nakagawa na siya ng movement 'di ba, nasa harapan mo na siya, nakarating na siya ng bahay ninyo, yung mga ganyan, okey. So kung sino man 'tong energy na 'to nakikita ko rito na ife-flex niya muna. Alam mo yung magpapakaikot-ikot mo na siya sa mga bush 'no, yung mga parang mga, gagawin niya muna na parang babanggitin niya muna rito yung mga parang mga achievements niya 'no, ife-flex niya sa'yo. Alam mo yung 'pag nag-a-apply ka 'no, parang binabato mo dun sa employer para i-hire ka nila yung mga magagandang points about you. Gano'n din yung sasabihin niya sa'yo, parang parang ikaw 'to na nung una hindi mo pa wala kang ideya na confession na yung sasabihin niya sa'yo, lalo na kung katrabaho mo 'to, 'yan 'no. Kasi baka may kailangan lang siya sa'yo early in the morning or meron lang siyang kailangan sa'yo about work, mga ganyan, or related sa trabaho ninyo or sa business ninyo, baka business partner mo 'to, so ano man 'yan. Hindi mo agad maiisip na confession yun. Pero 'pag nagsalita na siya magugulat ka kasi nakikita kita dito na parang mas marami yung kinakausap mo yung sarili mo. Parang instead of saying it to that person habang nagsasalita siya, your mind is talking 'no? Nagsasalita yung isip mo, kinakausap mo yung sarili mo. Like let's say, sinabi niya sa'yo na, "Collective, alam mo maganda naman yung kinikita ko ngayon, eh, maganda yung trabaho ko ngayon." Yung mga ganyan 'no, stable na ako, permanente na ako, 'yan. Eto na talaga yung job ko tsaka malaki na rin yung ipon ko ta's ikaw nagtataka ka, bakit sinasabi sa'kin 'tong ipon niya na 'to? Mga gano'n 'no, parang parang pini-flex niya yung sarili niya sa'yo for some reason. Teka lang,
magko-confess na ba 'to ng feelings and emotions niya sa'kin? 'Di pa ako ready, teka lang, yung parang gano'n 'no, parang 'di pa ako nakapagkape, anong gagawin ko? Ayan 'no. So, something here will definitely catch you off guard 'no, and then kakabahan ka din kasi alam mo na, bakit niya pine-flex yung sarili niya na parang, alam mo, mabait naman talaga ako, yung mga gano'n. Parang parang hindi buhat sopa, pero more likely of introducing or making an introduction of himself or herself and telling you yung mga bagay na pwede niyang i-offer sa relationship ninyo. And then this is you, dahil kakagising mo lang sa umaga, kung umaga man 'to mangyari, okey, nakikita ko rito na parang, teka lang, kinakabahan ako, hindi kaya magko-confess na 'to ng emotions and feelings niya sa'kin. 'Di pa ako ready, teka lang. Parang gano'n 'no, ready ka na for this commitment, pero hindi ka ready kasi hindi ka pa ayos, di ka nakapaggayak 'no, ta's humarap ka sa kanya, yung gano'n-gano'n na parang feeling mo, you are not at your best, ah, na itsura sa araw na yun, parang gano'n 'no. Pero whatever that is, nagmamadali ka man yan or mabigla ka man diyan, nakikita ko rito na magiging masaya ka sa sasabihin niya. Alam mo yung sasabihin mo, ako rin, ako rin gusto rin kita." Gano'n. Wait lang, parang parang maguguluhan ka rito na parang ano 'no, parang feeling mo, nangyayari ba talaga 'to? Parang parang bakit mo sinasabi ngayon, 'yan 'no? Or yung iba baka sabihin ninyo, "Ay, sa wakas sinabi niyo mo na rin," na parang, "Sa wakas sinabi niyo na rin sa'min na gusto niyo kami." Yung parang gano'n yung gusto niyong sabihin guys, eh 'no, na parang, "Finally sinabi mo na rin, ang tagal kong hinintay yan, akala ko nag-a-assume lang ako," 'no? So, hindi ka nag-a-assume, natagalan din siya kasi parehas lang rin kayo nag-aantayan. 'Yan 'no. So, kung sino man 'to magiging happy ka diyan 'no, at kung nagmamadali ka man dito nakita ko nalilingunin mo pa siya with the Chariot card right here, hihinto ka pa rito, 'yan 'no. So, yung iba sa inyo nakikita ko that after this confession 'no, sobrang magiging happy ka na parang parang kahit hindi na yung iba nakikita ko rito walang confirmation na, "Uy, tayo na ba?" or what 'no. Nakikita ko rito na parang yun na yun 'no, yun na yun guys. Dahil nag-confess na siya na gusto ka niya and then sinabi mo na gusto mo rin siya, yun na yun 'no, parang understood na yun na na okey na, 'di ba, na kayo na. Parang gano'n yung nakikita ko rito sa relationship ninyo, eh. Kaya nakikita ko na kung pupunta ka man sa pupuntahan mo diyan, trabaho man 'yan or business related or whatever na nagmamadali ka, nakikita ko rito na ngiting tagumpay ka. Kasi habang naglalakad ka, para kang feeling mo nakalutang ka sa ulap na ang saya-saya mo lang 'no, na parang umpisa pa lang ng araw mo hindi mo ma-recognize kung nananaginip ka ba o realidad 'to. Well, realidad 'to. I'm seeing you receiving the message. Ingat ka, yung gano'n 'no. Tapos ang sunod yung pag-uusapan, ano ba yung magiging tawagan natin, 'yan 'no. Siyempre gano'n endearment 'yun, 'di ba? Anong gusto niyong maging tawagan? Babe ba? Baby? Bibi ko? Asawa ko? 'Yan mga ganyan 'no. Or sweetheart, honey, 'yan 'no. Yobo, Jagya, kahit ano, 'di ba, na maging tawagan ninyo, mapag-uusapan niyo 'yan at parang hindi ka makapaniwala 'no, na hindi mo ma-categorize kung, "Ano ba 'to, nalimpungatan lang ba ako o panaginip lang ito?" Hindi girl, kahit sampalin ka ng nanay mo or kahit magpasampal ka pa sa makakasabay mo sa LRT, totoong realidad 'yan. Kasi nakita ko rito na oras na talaga. Perfect timing na niya yon na masabi ito kahit hindi ito yung perfect timing na, para sa'yo 'no, na hindi ito yung ine-expect mo magiging itsura mo or magiging setup that day. Pero kahit na naging quick yung pag-confess niya sa'yo or kahit napaka-short ng naging confession na ito, nakita ko na wish fulfillment yan sa'yo and you are now already in a relationship with that person. You will be in a relationship with that person. Like, this is something here like, wow, di ko masyadong
ma-digest ito pero talagang kami na talaga. 'Yan 'no, parang siya rin gano'n 'no, like both of you mga babes 'no, kung hindi pa siya gumawa ng movement dito, 'di ba? Hindi ka magkakaroon ng boyfriend agad-agad sa araw na 'yan or ng girlfriend agad-agad sa araw na 'yan. Pero kung ano man 'yan, nakikita ko na magiging masaya ka rito. Yung feeling mo na hindi perfect day para sa'yo ng confession ay naging parang it turned out to be the most special day na parang gusto mo yang isali sa holiday dahil isa yang makasaysayang event para sa'yo sa buhay pag-ibig mo. So, congratulations dahil nakakaloka 'to 'no, na parang nakikita ko yung energy mo na kinikilig-kilig ka, na hindi mo pigilang hindi ngumiti 'no, parang kahit pagalitan ka ng boss mo sa araw na 'yan or whatever, you are in the mood for dancing, you are in the mood like kahit siguro pagalitan ka ng nanay mo or dagdagan ng boss mo yung trabaho mo, okey lang. Nasa alapaap yung feeling mo. Yung pakiramdam mo yung talagang in love ka like, wow, 'di ba? Parang wala kang pakialam, wala ka ng masyadong napapansin sa paligid mo kundi yung yun lang, kung ano yung nangyari sa'yo sa araw na yan, na confession na yan na biglang boom, 'no? Biglang hindi ka na naging single that day, yan yung pinakamakasaysayan at pinakamagandang nangyari sa'yo. Wow! So, ano pa nga ba, yun talaga ang pakiramdam ng isang in love. Kaya naman 'no, sulitin mo yang mga pagkakataon na yan kasi simula sa mga susunod na araw na ito, ang pagiging single status mo ay tuluyan ng maglalaho dahil ikaw ay magiging isa ng girlfriend or boyfriend or taken ka na. Taray! Taken na 'yan. So, congratulations and Sarang Hayo Love and Light. Annyeong.